Ayan na, narating na natin ang Merlion! Habang papalayo talaga dito sa building na yan, mas gumaganda yung view. Grabe, naaalala ko nung panahon na nagpunta tayo dito for the first time. Talagang sakap na tayo mahilig. So, now, is ilalagay naman natin siya dito. Kanan! Ayan na! So, parang ano siya, magiging camera talaga na parang mirrorless camera na twink, 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 ganun. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, dito sa vlog na to, pupuntahan natin ang mga tourist spots na kung saan hindi dapat makalimutan kapag first time kayong pupunta or kapag kasama niyo yung family niyo. So, ito po ang Marina Bay and downtown area. Okay? So, isa-isahin natin kung ano yung mga pupuntahan natin. Number 1 is Merlion Park. Marina Bay Sands, yung pinaka-iconic na building na parang may boat sa taas. Tapos, Gardens by the Bay and Singapore Flyer. So, yun. Pinagdikit-dikit natin yung mga destinations sa isang araw sa area na yun. So, ito po yung itsura ng map ng Marina Bay area na sinasabi ko sa inyo. So, aside from that, titignan pa natin kung ano yung bago dun and magpo-food trip din tayo around the area. Okay? So, from here sa Hotel 81 Premier Star, may mga iba't ibang ways to go there. Pero tayo, ang gagawin natin ngayon, magbabas tayo. Yes, magbabas tayo. So, ito po, ayan, lalagay ko dito yung mga options from here sa Hotel 81 Premier na pwede nyo sakyan para makapunta kayo doon sa mga tourist destinations na pupuntahan natin. So, ang pinin ko dyan is yung Marina Bay Sands mismo. So, ang gagawin natin ay tayo po ay sasakay na lang ng bus and may isang bus tapos lilipat tayo sa another bus para point to point, parang halos point to point na siya, hindi na yung parang maglilipat-lipat pa sa mga train stations, ganyan, okay? So, before we start, gusto ko lang i-share sa inyo, tanananan! O, diba? Super random. Meron po tayo dito, photography grip. So, this one po ay bigay po sa atin Insta360. And this one ay gagamitin siya natin dito sa trip na to, okay? So, technically, kapag kasi nag-Insta360 tayo, kung nakita nyo doon sa Sapa, ginagamit natin tong X5 natin sa mga extreme rides lang, ganyan, or sa mga medyo magalaw na movements na mga ganap-ganapan. Pero ngayon, because of this photography grip, is gagamitin natin siya as a camera talaga na pang picture-picture lang, okay? So, i-unbox na natin to! Thank you nga pala kay Insta360 kasi binigyan nila tayo ng ganito. And also, hindi lang po ito ang binigay ni Insta360. Maraming salamat. Super generous nila. Lalagay ko dito yung binigay nila. Tanananan. So, nagbigay din sila ng camera. And actually, nakumpleto na natin yung camera so far ng Insta360 except Luna. Wala pa tayong Luna. So, I'm planning to look kung ano yung bansa na mura sa Luna. Hindi ko sure kung mura sa Taiwan, sa Japan, or so on. Pero check natin yan. Consider nating bilhin yung Luna na yan because of, meron tayong currently gamit. Itong gamit natin ngayon is ang Osmo Pocket 4. So, yung Insta360 Luna, yun naman yung kalaban ni Osmo Pocket 4. So, I'm planning, nagagawa tayo sa TikTok ng side-by-side comparison kung ano yung itsura ng clip ng Luna and ano yung itsura ng clip naman ng Osmo Pocket 4. O, diba? So, ganun. Parang unti-unti na natin na ibabalik dyan sa TikTok yung mga ganong klaseng content. Though dito kasi sa YouTube, masyado pang hectic yung schedule natin sa posting. So, next time natin yan gagawin. Okay? Tananan! Ito po ang itsura. So, nag-unbox na tayo. Ang bigat niya actually. So, perfect siya for Insta360 X5 and X4 Air. Ayan siya. So, kapag guys, gamit nyo to, hindi nyo pwedeng ilubog-lubog sa tubig, ha? Baka mamaya malubog-lubog nyo sa tubig kasi may friend tayo, may nagamitan siya na nilubog sa tubig kasi may connector siya. Kukonect nyo siya dito. So, parang ganyan. Then, nakakonect siya dito. Okay, tetestingin natin. Bali, ayan guys. Kailangan nating tanggalin, ha? And don't force it na parang gaganunin. So, parang pagtanggal niya is ipupull mo lang pataas. Okay? So, now, is ilalagay naman natin siya dito. Teka, paano ba? Ayan. Pag ganito, ano ba? Ganito ba? Ano ba mas maganda? Teka lang, wait. Tanan! Ayan na! So, parang ano siya, magiging camera talaga na parang mirrorless camera na twink, twink, twink. Ganon. So, let's test it out later! Ito guys, yung hotel natin. So, ngayon, nagpunta na muna tayo dito.
And dito sa kanto kasi na to, mayroon dito parang mini hawker center. So kain muna tayo dyan. Dito po sa Singapore, pag pupunta kayo dito, masarap kumain sa mga hawker centers. And makakain nyo talaga yung authentic Singaporean food. Tapos na tayong kumain guys at ang binayaran natin is 4.50 Singapore dollars per meal and 4.50 Singapore dollars yung tatlong mineral water. Okay? So now, sumakay na po muna tayo ng bus dito sa Bef Lor 18 Geylang. Yan. So nakakita kasi tayo ng bus dito. So from here, pupunta tayo sa Bugis Station. Then Bugis Station na lang tayo papuntang Bayfront, di ba? So ganun na lang. Originally, ang plano sana natin bus-bus. Pero ngayon, combination of bus and train. Tanananan! Sakay na tayo! Let's go! So, sumakay tayo sa bus number 80. So, 8 stops siya. Bababa tayo sa Bugis Station. Yung bus number 80, ibinaba tayo dito sa 01139 Bugis Station. So, tatawid naman tayo sa area naman ng pagpasok naman sa Bugis Station. We have decided guys na bago tayo sumakay sa train ulit, mag-ikot muna tayo dito sa Bugis kasi dito na tayo eh. Itong Bugis kasi is isang sikat siya na district for shopping, ganyan, for pasalubong. And napunta na natin to before pero ililibot natin ng parentals. Pasok tayo dito sa loob kung saan famous bumili ng mga pasalubong. Pero pagpasok niyo here, bubungan agad sa inyo ikainan. Ganyan, ito, bilihan ng mga relo. Yan, mga case, headphones, smartwatches. Ito naman ay mga lalagyanan ng ano, something 3 for $10. Pabango. Ito naman mga magnets for $10. Ito naman keychain. Ang keychain naman dito is 4 set, $10. Pwede mag-mix and match. Pagka isa lang bibili nyo, $3 naman. Ito, our favorite Irvins. Alam nyo, share ko lang sa inyo, super favorite natin tong Irvins na salmon skin and also fish skin. Pero hindi naman pwedeng laging kakain ng ganyan. But ang favorite natin is itong spicy salted egg. And yung pinaka-plain lang. Ang presyo dito is 2 for $20 siya. Yan. Ito yung nakalagay. Dangerously addictive. Ano naman to? Tiramisu na chocolate na almond. So kapag isang piraso, $7. But may promo sila. 2 for $12. Ay, ang galing. May ganito. Tapos ito mala flavor. $7 dalawa. Yan. Tanan! So, keychain for $10. Ito, maganda yung shirt. Mas maganda natin ganyan sa Chinatown. Mas madami ko nakita dun before. Ay, ito ang ganda. Ang ganda. $12 isa. Talagang sakap na tayo mahilig. Ay! Tingnan nito! It's giving Thailand! $19.90 dito. May kainan section din dito. Kung gusto niyo ng mga snacks lang. Crispy chicken tayo, $5.50. Popcorn chicken, yung maliit, $5. Ayan, mayroon silang bento. Bento! Diyan na nagana. Mochi.
One order is $3. The super famous Tiger Balm. Makakabili kayo niyan dito. Kano siya? Ito yung pinaka number 1 nilang best selling. Tapos ito namang mga pinaka balm na 19 grams. Isang piraso 6.50. 12 pieces is 66. Sakay na tayo dito sa Bugis Station. Then, bababa tayo sa Bayfront. Bugis, Promenade, Bayfront. We're here na guys sa Bayfront Station. So, from there sa Bugis, 2 stops away. Let's go. Marina Bay Sands na dito and Gardens by the Bay yung area na to. We're entering Marina Bay Sands. Ito, if ever kung gusto nyong sumakay dito sa gondola, $18. 18 Singapore dollars. Pero kung kayo ay lifestyle member, $15 na lang siya. Ngayon guys, magkakape na muna tayo dito sa Batcha Coffee. Actually, hindi tayo magkakape. Yung parents natin. So, ito siya. Ayan. Ito yung menu guys. So, magkakwasan lang muna tayo kasi kumain na tayo kanina. Ang presyo dito ng butter croissant is yung 2 pieces, $10. Actually, $10 oh, lahat. Tigto 2 pieces. Even here, coffee cakes. 2 slices, $10 din. So, fixed price siya. Ito naman, oh. Yung mga fish, salad, gourmet croissant, free-range eggs. So, yung eggs nila naman dito is yung French omelette, mushroom, and romesco sauce is $29. Ayun siya. Yung fish naman $33. Ayun, may meat din sila dito. US Angus beef tenderloin, $42 naman yun. Also, kung di kayo makape, may beverages naman dito. Ayan, may fresh fruit juice, $10 siya. Hot chocolate, $12. Mocktails, wine, and even champagne. Kaya yung champagne per bottle is $160. Yung wine per glass is $20. Ito yung orderin natin, itong C9015 1910 coffee. So, hindi siya ganun katapang. So, reminiscent of black bowl of freshly picked wild strawberries and jugs of heavy cream. This is the perfect brew for a balmy summer holiday. So, $12 siya per pot or glass. So, yung mga nakikita nyo na yan, strength of coffee yan. Ayan siya. So, hindi ganong matapang yung orderin natin. And yung Pinoy stuff kasi here, ito yung na-recommend din. So, yan ang orderin natin later for them. Pero if ever, napakadami mga options dyan mag-check-check na lang kayo. Depende sa liking nyo.
We're done guys doon sa Bacha Coffee and ang binayaran natin doon is 63 Singapore dollars. So, ilan siya? Tigalawa kami ng kwasan eh. So, 6 na piraso and also isang coffee na glass or pot. So, yun. If ever, kung interesado kayo, malaman kung magkano. Kaya lang, sa sitwasyon kasi natin hindi tayo nagkakape. So, sila lang yung nagkape. Tayo, still water lang yung in-order natin naman. Nakalabas na tayo guys sa Marina Bay Sands and ngayon naglalakad tayo papunta naman doon sa Merlion Park kasi for some reason kahit andito tayo sa mismo Marina Bay Sands mas maganda yung view kapag doon sa Merlion Park tayo nakatayo tapos ang background ito ay hindi kita from here yung mismong building na tatlo na merong parang boat sa taas mas maganda siya pag malayo. Ang sarap maglakad-lakad dito sa Singapore kahit sabihin natin na humid yung lugar, mainit yung lugar, pero mahangin. Kaya hindi tayo ganun pinagpapawisan ko na-observe nyo. We miss this kind of travel. Lakad-lakad lang. Tapos mag-emote lang, ganun. Moment-moment with that kind of view. Diba? Alam nyo guys, super random lang. Habang nagpa-photo shoot dyan yung parents natin. And gusto ko lang i-share sa inyo. Noong hindi pa tayo gumagraduate, nag-aaral pa lang tayo. And hindi pa natin na-explore lahat ng mga dapat nating explore sa world. Ang pangarap natin, mag-work dito sa Singapore. Kasi napakadaming mga kumpanya dito for IT people, ganyan. Kasi ang atin pong kurso or program na tinapos is Bachelor of Science in Information Technology. So parang in my head, parang sabi ko, fantasy sa akin na parang makapagtrabaho dito sa Singapore, tapos magre-rent ng flat, ganyan muna, mag-iipon, tapos mag-i-invest ng mga something, ganyan. Yun, before entering social media or parang pagko-content, yun yung parang pangarap natin. Kasi nakikita ko dito yung mga company, like super dami. Daming building dito, lalo na dito sa Bayfront area. Or dito sa Merlion Park area din. Diba? Good old days. And also in my head, sinasabi ko ganyan, paano kaya kung for example, natuloy tayo sa ganong klaseng path, no? Like, hindi tayo magko-content. Hindi nyo ako makikilala dito. Kasi very private person. Pero at least, mayroong plan si God na kung saan gumawa tayo ng content at ginagawa din natin kung ano yung gusto natin, which is mag-travel, di ba? So, thank you guys so much again for watching and subscribing and supporting every post na ginagawa natin. Bakit naman pati naman fountain pinibidyohan mo? Ganun eh. Kahit ano binibidyohan, kahit ano binipicturehan. Tignan nyo, galing tayo dun sa Marina Bay Sands area pero kapag kapapaikot, habang papalayo talaga dito sa building na yan, mas gumaganda yung view. If ever, dito hindi ganoon ka-crowded kumpara sa Merlion, tumayo lang kayo dito, tapos ito yung view nyo, perfect na for IG picture. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo, mas maganda mag-picture dito sa side na to. Kesa isipin nyo, nandun kayo sa baba, tapos parang naka 0.5 lang, tapos yan yung view, diba? Finally, after minutes of walking, ayan na, narating na natin ang Merlion! The iconic half lion, half mermaid statue. Ngayon guys, habang nandito tayo sa famous spot na to ng Singapore, ayan, nasa likod natin yung Merlion, and dito yung building na parang ang style niya is microphone, and sa likod ng camera naman, makikita nyo here yung Marina Bay Sands, Art Science Museum, and dyan sa gawin dyan, yung Singapore Flyer. Gamitin na muna natin itong Insta360 gamit ang photography grip na binigay sa atin ni Insta360. Let's go! Ayan.
guys, alam nyo, hindi maganda yung weather. Like expected na uulan, ayan. So sisilong na tayo pa maya-maya. And yung mga pupuntahan na lang natin mamaya is yung mga indoor para hindi tayo magkasakit. Pan Pacific. Gusto ko mag-check-in tayo someday there. Ayan siya. Ganda pala dito yung view, oh. Tingnan nyo, yung mga buildings. Ayan, ito iconic Maybank. Kasi nung bata pa lang tayo is yung Maybank na yan. Nakikita natin from afar yung building na yan. Nakakatuwa lang. Fullerton Hotel. Ngayon, magpunta na muna tayo sa Suntec City na mall. So, sikat na mall yun dito. And ayan yung picture nung iconic na fountain doon. And kasi yung mother ko and ako nakapunta na dito way back 2010 if I'm not mistaken. 2010, 11, ganyan. Basta grade 4 pa ako that time. Yun yung naalala ko. And nagpunta kami sa mall na yun. Gusto lang niyang balikan din. And gusto ko lang din silang i-tour. Actually, ayan nga, oh. Tingnan nyo, Lau Pasat. Dinala ko na sila dito sa Lau Pasat para sana kumain na ng early dinner. Pero hindi pa naman daw sila gutom. So mamaya, babalik na lang ulit tayo dito para lang kumain ng dinner. Kasi sabi ko, itong Lau Pasat, touristy siya, but at the same time, since minsan lang naman sila magpunta ng Singapore, perfect place to eat. We're here na. Lumabas tayo sa letter C sa Promenade Station. So if ever kung interesado kayong makita to, tanananan! Ayan po, grabe. Naaalala ko nung panahon na nagpunta tayo dito for the first time. And maghahanap ako sa archive ng picture. Lalagay ko dito. Ayan tayo noon. Kapag gusto nyo kumain, meron dito ang Sukiya. Madaming mga kainan dito. Sa taas may McDonald's. If ayaw nyo sa Hawker Center, diba? Guys, so dito na lang tayo magdi-dinner mamaya sa Duki. All you can eat siya. So meron na siyang soup, meron na siyang drinks lahat. So $20.80 per person lang dyan. So yung parents ko, mas gusto daw nila dyan muna kumain kaysa sa Lau Pasat, which is kasi naalala nyo kanina yung kiniinan natin ng breakfast, mga parang chicken, roasted chicken with rice, ganyan. So para iba naman daw. Then tomorrow na lang tayo, or sa mga susunod na araw na lang tayo mag Lau Pasat naman. Ito yung Fountain of Wealth. Kaya lang bawal na kasing pumasok sa loob or parang wala. Kasi before umiikot tayo dyan eh. Like hawak-hawak natin yung mismong railings na yun. Pero ngayon, ala na. Wala ding taong gumagawa. Ang daming kainan dito guys. May Toast Box. Dito naman Food Republic. It's giving food court vibe. Ayan, mas malinaw dito oh. Taneng! Okay, so ayan. So may oras lang. So yung daily opening hours, 10 a.m. to 12 p.m. Free entrance siya. Then next is 2 p.m. to 4 p.m. Tapos 6 p.m. to 7:30 p.m. Ayan siya. This one. Okay, that's all for today. So, nakatapos na tayo ngayong araw. Yun nga lang, hindi natin napuntahan yung Gardens by the Bay kasi super rainy po ngayong araw dito sa Singapore. And syempre, yung isa naman na Singapore Flyer, super cloudy naman. Kaya hindi din tayo nakapunta. Pupuntahan na lang natin siya sa mga susunod na araw. So, thank you guys so much for watching. If ever, kung di po kayo nakasubscribe, feel free to do so. And again, I Pandigas na po. So, yun lang. Thanks!